Muli po nagbabalik ang inyong lingkod upang patuloy po kayong hatiran ng mga salita ng ating Panginoon. At ngayon po ay mahal na araw, ating pong gugunitain ang 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus nang siya ibinuyubay sa krus ng Kalbaryo. At makasama po natin ang ating mga pastor sa hapong ito na sila po ang maghahatid ng 7 huling wika ng ating Panginoon. Pangungunahan po ito ni Pastor Mario Pudol, sunod po ay Pastora Glenda at Chico, at ang pinakahuli po ay ating Pastor Jonathan at Chico. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon, huwag niyo pong kakalimutan mag-comment ng inyong mga insights sa 7 huling wika ng ating Panginoon. Kung may mga gusto po kayong sabihin, ay pwede po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At i-share niyo rin po ang ating FB Live ngayon upang marami rin po ang maabot at makapakinig po ng salita ng ating Panginoon sa araw na ito. At hindi ko na po papatagalin pa, atin na pong pakinggan ang 7 last words. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. At ngayon po ay mapapakinggan po natin ang unang winika po ng ating Panginoong Jesucristo habang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa aklat po ng mga na sinulat po ni Lucas, sa aklat po na sa kapitulo 23 o Lucas chapter 23 verse 34, nang sabi po dito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Purihin po natin ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Ama, sa oras na ito, sa pangalan po ng bunsong anak na si Kristo Jesus, minsan pa, O Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan, Panginoon o God, sa bawat isa sa amin, Panginoon o God. Lord, minsan pa, O Diyos, ang araw na ito, Panginoon o God, ay araw po, Panginoon o God, ng paggunita, Panginoon o God, ng iyong kamatayan, Panginoon o God, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon o God. At sa iyong kamatayan ito, Panginoon o God, kami, Panginoon God, ay nagkaroon ng kaligtasan. Lord, nawa o Diyos, Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon o God, sa amin pong pag-aaralan, Panginoon o God, sa araw na ito, God. Maraming salamat o Diyos, at akong gamitin mo lamang ayon sa iyong pagkatawag, Panginoon o God. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan, kalulat yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating pong tatalakay ngayong pong araw na ito, kung titignan po natin ang in-address po ng ating Panginoon, meron pong 3 beses na in-address dito ang ating Panginoon Jesucristo nung siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Una po, ang kanyang unang wika, na sabi po dito po, Father, forgive them, for they know not what they do. Na po sa wikang Tagalog, Ama, patawarin mo po sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang pangalawang statement dito na Panginoon is yung, My God, why hast thou forsaken me? Matatagpuan natin ito sa aklat po ng Matthew chapter 27 verse 46. At ang pangatlo na matatagpuan natin sa Lucas chapter 23 verse 46. At ito yung final statement ng ating Panginoong Jesucristo habang siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, ay ang, Father, into thy hands I commend my spirit. So, sa oras pong ito, makikita po natin, at ating pong mapagbulay-bulayan ang ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, habang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, na Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung atin pong makikita,
O kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, yung apat po na gospel na from Mateo, Mark, Luke hanggang John, makikita po natin dyan yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mula nang siya po ay isilang hanggang siya po ay lumaki at siya po ay nagministeryo. Mapapansin po natin dyan ang ministeryo ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa po ng ating Panginoon, siya po, unang-una pong ginawa niya, siya po ay nagpagaling, gumawa ng himala, lahat po ng mga may sakit, kitong, at ano pa mga uri ng sakit, sila po ay gumaling. At isa pong napakagandang himala na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, nung siya po ay nagpakain, o nagkaroon po ng feeding, na siya pong ginagawa natin ngayon, ginagawa po ng GSM Ministry ngayon, dito po sa lugar ng Pangarap, Barangay 181, na kung saan po tayo po ay nagbibigay ng almusal para sa mga bata. Ito po ay hindi na po bago ito sa atin, sapagkat ginawa na po ito ng ating Panginoong Jesucristo ilang dekada na ang nangyari, o ilang siglo na ang nangyari, ang nagdaan. At dito, titignan po natin, ng ating Panginoong Jesucristo, gumawa po siya ng mga napakagandang mga halimbawa. Gumawa po siya ng mga mabubuting bagay. Pero, ito nga lang ang nakakalungkot na isipin. Sa mga gandang bagay o mabubuting gawa na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, mabubuting bagay na ginawa niya, ginawan pa rin po siya o pinag-isipan pa rin po siya ng masama. Di ba? Makikita po natin na ang ating Panginoon Jesucristo nung siya po ay nagpagaling, di ba? Sino po yung kumalaban sa kanya doon? Mga Pariseo at mga Eskreba. O Eskriba. Di ba? Sila po ang tumuligsa sa ating Panginoon Jesucristo. Pero dito makikita po natin, hanggang sa krus, hindi po nagtanim ng galit ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Gumawa pa rin po siya ng kabutihan hanggang sa krus ng Kalbaryo. At winika pa rin niya dito, Ama, patawarin po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakagandang halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay nanalangin ng pagpapatawad sa lahat ng mga tao na gumawa sa kanya ng masama. Kaya nga, kung papansinin po natin, dapat din po tayong mga tao din, o tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo o mga Kristiyano, dapat din po natin tularan ang ginawa ng ating Panginoon na siya po ay nagpapatawad. Kung papansinin po natin, yung panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Yung panalangin niya, diba sabi doon, ang panalangin doon, yung panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat tayo ay marunong magpatawad upang tayo din po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Di ba? Ang Panginoon, siya po ay nakabayubay, pero isinisigaw pa rin niya ang suwika, pagpapatawad. Ikaw kaya kapatid, sino ba ang nakagawa sa iyo ng mga kasalanan? Ano ba ang mga, gaano na ba kalaki ang kasalanan na gawa sa iyo ng iyong kapwa, iyong kapitbahay, ng iyong kaibigan, ng iyong kapatid, maging ang iyong mga magulang, gaano ba kalaki ang kasalanan nila sa iyo? Gaano ba kalaki ang nagawa nilang, minsan iniisip natin hanggang kamatayan, dala-dala ko ito, hindi ko siya mapapatawad. Pero alam niyo ba, mali po ang ganong pananalita. Dahil iniwan sa atin ang halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo ay yung salitang pagpapatawad. Kaya kinakailangan, ngayon pa lamang po, habang tayo po ay nabubuhay, habang tayo po ay humihinga pa, dapat tayo po ay magpatawad sa lahat ng ating mga
sa lahat ng mga tao na nakagawa sa atin ng mga kasalanan, o sa lahat ng mga tao na nakagawa sa atin ng mga hindi kanais-nais. Alam niyo ba, sa aming pong experience dito po sa lugar namin sa Pangarap, marami po kami mga naririnig na mga hindi magagandang bagay. Kahit na gumawa ka na ng mabuti, kahit na gumawa ka na ng pakainin mo na ang kanilang mga anak, meron ka pa rin pong mapapakinggan na hindi maganda. Pero mga magulang at kapatid, sa lahat ng mga nanonood, huwag po tayo magtanim ng galit. Dapat suklian po natin sila ng mabubuting bagay. Suklian po natin sila ng magagandang salita. Huwag po tayo magsalita kung ano pa man ang kanilang mga sinasabi, kahit na hindi po sila magpasalamat sa mga ginagawa natin kabutihan sa kanila. Ang Diyos nakikita po lahat yan. Alam po ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Kaya nga, nawa sa hapong kong ito, o sa araw na ito, ay mapagbulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoon. Na, ang sabi po niya, Father, forgive them, for they do not know. Ganun din po sila. Hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Siguro dahil sa kumakalam ng sikmura ng kanilang mga anak, dahil sa kumakalam ng sikmura nila, kaya nga nakakaisip sila kung ano-ano. O kaya nakapagsalita sila ng kung ano-ano. Kaya nga, sabi ng Panginoon, forgive them. Patawarin po natin ang lahat ng mga tao nagkasala. Patawarin po natin ang ating kapwa, patawarin natin ang ating kapitbahay, patawarin natin ang lahat ng mga nagagawa ng mga kasalanan sa atin. Kaya sa oras pong ito, maraming salamat at iniiwan ko po ang ito na sinabi ng ating Panginoon, forgive them, at palaging natin tatandaan na tayo po ay magpatawad hanggang sa huling sandali ng ating Panginoon, siya po ay nagpatawad. Tayo po ay i-adapt po natin ang salita ng ating Panginoon na forgive o patawarin mo po sila. Magpatawad po tayo sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Purihin po natin ang Panginoon sa sandaling ito, at bago po tayo dumako sa ikalawang wika ng ating Panginoon, winika ng ating Panginoong Jesucristo, ay mapapakinggan muna natin ang isang awitin. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Crazy love, how can it be that you might kill and die for me? Crazy love, but I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. And
Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love can't be. My King would die for me. Amazing love will love you through it's true. It's my joy to honor. It's my joy to honor. Amazing love, what love can it be? My King would die for me. Amazing love, so love I know it's true. It's my joy to honor. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Ngayon naman kapatid, pag na-realize mo o naisip mo na mayroon na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakapagpatawad, isipin mo ang mga tao na nakagawa sa iyo ng mga kasalanan o nagawan mo ng mga kasalanan sa iyong buhay. So, nais ang Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay manalangin. At sapagkat ang Diyos ay lagi nag-aantay sa atin. Inaantay lamang po tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Sa oras na ito, tayo ay manalangin sa ating Panginoon. At kung nais mo na manalangin, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, alam mo po at nakikita mo ang aking puso. Alam mo ang aking iniisip. Panginoong Hesus, narito ko ang Panginoon. At alam mo po at kilala mga tao na nakasakit sa akin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sila po ay aking pong pinapatawad. Panginoon, sa mga sandali pong ito, Diyos, ako rin po, Panginoon God, na nakagawa rin po ng kamalian sa aking kapwa, nakasakit sa kanila, O Diyos, nakagawa ng kasalanan. Patawarin mo rin po ako, Panginoon God. At Lord, sa mga oras na ito, O Diyos, nihiling ko po, Panginoon, na linisin mo ang aking puso, ang aking isipan, maging karapat dapat ako, maging anak mo. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Ikaw po, Panginoon God, ay siya manguna, gumabay at pumatnubay sa aking buhay. Panginoon, salamat. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay darako na po tayo sa ikalawang winika ng ating Panginoon Kristo habang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Na ang sabi po dito, ngayon din, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. O sa wikang English, with me and paradise. So, dito, makikita po natin, papapansin po natin, nung ang Panginoon Kristo, nung siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, mayroon pong dalawang tulisan o dalawang magnanakaw na nakasama niya doon sa bundok Golgota o kung saan yung tinatawag na bundok Mungo, na kung saan doon po sila ipinako. Sapagkat ang kanilang tradisyon kasi noon na kapag ikaw ay nagkasala, kapag ikaw ay hinatulan,
ng kanilang husgado ay anuman ang naging kasalanan ay ipinapako nila ito sa krus. O yung dalawa kasing ito ay kasama ng ating Panginoon Kristo na nakabayubay sa krus nung panahon na yon. At itong dalawang ito, may kita pa sila po ay nakagawa talaga ng kasalanan. Samantalang ang ating Panginoon Kristo ay hindi po siya nakagawa ng kasalanan. Mabuting tao po ang ating Panginoon Kristo. Mabuti po siya. Pero itong dalawang ito, sila po ay hinatulan dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, itong isa, nagsabi siya, binikaan niya ang ating Panginoon Kristo, kung totoong ikaw ang Kristo, bakit hindi mo kalagan ang iyong sarili at maging kami? Sabi nung isang magnanakaw. Pero yung isang magnanakaw na hanahatulan, ang sabi niya, tumahimik ka. Sinaway niya po yung kanyang kasama. Ikaw at ako ay dapat lang hatulan. Dahil tayo mga makasalanan. Dapat lang tayo dapat lang nakapako dito. Samantalang ang taong ito, wala siyang kasalanan. Pero ipinako siya. At sinabi ng isang tulisan na ito, isang magnanakaw na ito, Panginoon, sabi niya, kapag ikaw ay naroon na at ikaw ay naghari na, nawa alalahanin mo ako. At dito, sinabi ng ating Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. So dito, mga magulang kapatid, mga taga-subaybay, mga nanonood sa FB Live na ito, ano nga ba itong paraiso na binanggit ng ating Panginoong Kristo? Ito ba yung paraiso na sinasabi ng iba, ng ilan, na kanila na pupunta dito sa mundong ito at ang sino man sumapit at makasama sa ganitong samahan, sila ay mapupunta doon sa paraiso. Hindi po yun ang paraiso na tinutukoy po dito ng ating Panginoon Kristo. Dahil kung papansinin po natin, sa aklat po ng John, na ang sinabi po doon na ako'y mauuna sa inyo, sabi ng ating Panginoon Kristo. Ako'y mauuna sa inyo at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Saan? Doon po sa langit. Doon po sa langit. Yun ang paraiso na binabanggit ng ating Panginoon. So, kung papansinin po natin, at kung titignan po natin na kahit sino ka man, kahit ano ka man, kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon Kristo, ay makakasama ka doon sa langit na ipinangako ng ating Panginoong Kristo. Dahil pinangako yan ng ating Panginoon sa atin. Kung titignan po natin, papansin po natin, lahat po tayo ay wala pong karapatan, di ba, na pumasok doon sa paraisong sinabi ng ating Panginoon Kristo nito. At kung papansinin po natin, yung tao na yon, siya po ay sa makasalanan, pero pinangakuan siya ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. So, tayo din po ay mayroon din pong karapatan na pumasok doon sa paraiso kung tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat sinasabi nga ng ating Panginoon, wala pong exempted po dito. Lahat po tayo ay pwede pumasok doon sa paraiso na sinabi ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not have perished but have everlasting life. So, tignan po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Wala pong exempted po dito. Walang exempted sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pero, ang sabi niya po dito, but, sabi niya dito, what? Whosoever believe
Di ba? Sabi niya ron, at sino man sa kanya'y sumampalataya, sino ba ang makakasama ng ating Panginoon doon sa paraiso? Yun lamang pong may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sinabi po dito na isang sekta, di ba? Hindi po sinabi dito ng Panginoon na isang samahan o isang relihiyon. Sinasabi ko po sa inyo, mga magulang kapatid, na wala pong relihiyon kahit saan dito sa ibabaw ng mundo na makapagliligtas sa tao. Hindi po tayo kayang iligtas ng anumang sekta, anumang samahan, o anumang mga relihiyon. Kundi, yaon lamang, sabi po dito, may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit ba natin kailangan ng kaligtasan? Bakit ba natin kailangan na tayo po ay maligtas? Napakabait ko namang tao. Di ba? Hindi naman ako nangaapi ng aking kapwa. Sa katotohanan nga, tumutulong nga ako. Di ba? Tumutulong nga ako sa feeding program ng Jesha Ministry. Di ba? Minsan ganun ang sinasabi natin. Sa katotohanan nga, ako ay nagbibigay nga sa aking kapwa. Pero anong sabi ko sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, di ba? Hindi dahil sa inyong mga mabubuting gawa, kaya kayo ay kakaroon ng kaligtasan. Di ba? Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. O, minsan na naman sasabihin po natin, linggo-linggo nga nagsisimba ako. Paano ngayon? Lockdown po tayo. Di ba? Hindi po tayo makapunta sa simbahan. Diba, sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 89, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. We are saved by grace. Tandaan po natin yan. Naligtas po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, lahat nga po tayo ay minamahal ng Diyos. Lahat po tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. Pero sabi po niya doon, di ba? Sino man sumampalataya, ang sino man magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay yaon lamang maliligtas. Sila ang maliligtas. Bakit ba natin kailangan kaligtasan? Una, sapagkat tayo ay mga makasalanan. Di ba? Tayo mga makasalanan. Anong sabi po sa aklat po ng Roma chapter 3 verse 23? For all have sinned and come short for the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang sabi pa rin po sa Roma chapter 6 verse 23, di ba? At ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ngunit, sabi po dyan, sa Roma chapter 6 verse 23, ang kaloob ng Diyos o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Napakaganda. Di ba? Na biyaya, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kapatid, sa ating pong paggunita, sa mahal na araw na ito, ano ba ang nasa isip mo ngayon? Tinuha mo ba na ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon? O ginagawa mo ba ang nais ng Panginoon? Dito po, sa ating pong tinatalakay ngayon, na dapat lahat ng mga tao ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat hindi po natin masasabi na tayo po ay mga kabilang sa isang sekta, kabilang sa isang samahan, o tayo nagsisimba araw-araw, linggo-linggo, tayo tumutulong sa mga mahihirap. Minsan, sa aklat po ng Matthew, sabi po doon na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So kapatid, sa oras na ito, sa araw na ito, ang sabi po ng Panginoon,
sa aklat ng John chapter 3 verse 16, ang sino man sa kanya sumampalataya, ang sino man sa kanya may karoon ng pananampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ngayon kapatid, anong nais mo? Ikaw ay mapahamak doon sa dagatang apoy na tinatawag na impyerno, o nais mo katulad ng tulisan na ito na nanampalataya sa ating Panginoon, na sabi pinangakuan niya ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Ano nais? Ganun ba ang nais mo? Nais mo bang makamtan ang pangako ng ating Panginoon? Ngayon kapatid, ano ka man, sino ka man, wala pong exempted sa ating Panginoon. Hindi po namimili ang Panginoon ng kanyang ililigtas. Nais ng Panginoon, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang iyong ginagawa, nasaan ka man, ano man ang level mo sa buhay ngayon, mayaman ka, mahirap, titi, bulag, pingin, o ano ka pa man, pilay ka man, o kapatid, hindi po tumitingin ang Panginoon sa panlabas na nais ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas, gaya po ng isang tulisan na ito. Nagkaroon po siya ng pananampalataya sa ating Panginoon. At pinangakuan siya ng Diyos na makakasama siya doon sa paraiso, na kung saan doon po ay sa langit. Nais ng Panginoon na ikaw ay makasama din po sa oras na ito. Kung nais mo na magkaroon ng makamtan mo ang pangako ng Panginoon, kapatid, inaanyayahan kita sa isang panalangin, maiksing panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kung nais mo na tanggapin ang ating Panginoon, sumunod ka lamang sa isang maiksing panalangin ito. Panginoong Hesus, sa oras na ito, napakinggan ko po ang iyong salita. Panginoong Hesus, nais ko po, kagaya po ng tulisan, siya po ay nagkaroon ng pananampalataya at siya po ay pinangakuan mo, kakasamahin mo sa paraiso. Panginoong Hesus, sa mga oras pong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, pumasok po sa aking puso. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang ngayon. Panginoong Hesus, at mula ngayon, ikaw na ang maghari, ikaw na ang siyang manguna at manirahan sa aking puso. Panginoong Hesus, isulat mo po ang aking pangalan yan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito at patuloy na inaanyayahan kita sa aking buhay. Panginoong Hesus, pangunahan mo ako sa lahat ng aking mga gawin, sa lahat ng aking mga desisyon. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung tinanggap mo ang ating Panginoon sa iyong puso, sumunod ka sa panalangin, ikaw nga ay isa na sa mga pinangakuan ng ating Panginoon. At ang sabi sa John chapter 1 verse 12, ng sino man sa kanya tumanggap na nanampalataya ang siyang pinakaluban maging anak ng Diyos. Kaya ikaw ngayon ay isa ng anak ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon sa araw na ito, at minsan pa po ay makakapakinig po tayo ng isa pa pong awitin. As little children, we
would dream of Christmas morn and all our gifts and toys we knew we'd find, but we never realized, oh baby boy, one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that he gave his life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more of our gifts and giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung dying in the rain because of love, because of love, because of love. We are the reason that he gave his life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live, to live, to live. Every time I see the cross, I'm reminded that he gave his life for you and me. We are the reason that he gave his life. We are the reason why the Lord suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. We are the reason, but he is the reason we. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay ating mapapakinggan ang katulika ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Juan, kabanatang 11, talatang 25 hanggang 27. Ang sabi po dito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So dito po, mapapansin po natin, sinabi na kung saan ang ating Panginoon Jesus, habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo, nakapako sa krus, meron pong 4 na babae at isang lalaki na nandun po sa kanyang harapan. Ito po ay walang iba kundi si Maria na kanyang ina, si Salome na kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena na kung saan po ang babaeng ito ay pinalaya ng ating Panginoon sa 7 demonyo na umaalipin sa kanya. Kung makikita po natin, iba't ibang uri. Kasama rin po dito ang kanyang alagad na minamahal na walang iba po kundi ang si Juan. Dito po ay makikita natin yung isang panawagan na come near the cross. Kung tayo po ba sa panahon yun ay magkakaroon ba tayo ng lakas na loob na lumapit sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Dito po, sabi po dito, ito po, pagkatapos po tayo ay makilala sa ating Panginoong Jesus,
tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Doon po ba ay tapos na? Ligtas na po ba tayo? Bilang nakilala po sa ating Panginoon Hesus, hindi po doon natatapos ang lahat. Kinakailangan po natin na tayo po, pagkatapos na tayo po ay maligtas at tumanggap sa ating Panginoon Hesus, kinakailangan po natin ng isang iglesia na kung saan po, meron po tayong responsibility sa isang iglesia. Nalala ko po nung isang senaryo ng ating Panginoon Hesus habang po siya ay nagtuturo ng salita ng ating Panginoon sa isang tahanan, ay may nagsabi sa kanyang mga alagad na, Panginoon, nariyan po ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang aking tunay na ina at mga kapatid ay itong mga nakikinig ng salita ng ating Panginoon, ng salita niya. Kung saan po, bilang mga mananampalataya, nais ko pong bigyan diin sa inyo sa oras mo ito. Lalo tigit ko, ikaw po ay nakilala sa ating Panginoon. Na kapag nakilala ka sa Panginoon, hindi okay na lang yung pagdalo. Hindi okay yung ikaw ay Sunday Christian. Hindi okay lang na ikaw ay nakilala sa Panginoon. Meron ka pong responsibilidad na dapat pong gampanan. Doon po sa apat po sa apat na babae na nasa harapan ng ating Panginoon Hesus, isa po itong si Salome. Si Salome po ay ina ni James at ni Zebedee na kung saan ang sabi niya ay sa ating Panginoon Hesus no, sila po ay nangangaral, Panginoon, pwede po bang ang dalawang anak kong ito ang iyong iupo sa kanan at sa kaliwang trono mo? Ito po sa kanya harapan, na nandito po siya sa harapan ng ating Panginoon Hesus ay na-rebuke po siya doon. Ito po isa makikita po natin, it is a place of rebuke. Na tayo po bilang mga mananampalataya, pagkatapos natin makakilala sa ating Panginoon ay wala po tayong kakayanan na sabihin, Panginoon, ako'y naglilingkod. Ito ako, Panginoon, dapat ganito ako. Dapat ganun ako. Dapat ako ang leader. Dapat, Panginoon, hindi lang ako laging nagasunod. Makikita po natin na ito po ay isang review kung saan sa isang iglesia, isang church, nakatulad na meron po tayo ating pong kinabibilangan, ay hindi puro tawanan lang. Hindi lang po puro kasiyahan lang o puro sabi nga ay hayahay lang naman ng palataya. Kung ikaw, matagal ka na nakakilala sa ating Panginoon, ngunit ang responsibilidad mo na nagut at paglilingkod ay wala pa sa iyong puso, hindi mo sinasa puso, maging ang iyong gampanin bilang mga mananampalataya at nakakilala sa ating Panginoon ay hindi mo sinasa puso. Kapatid, ito ay isang eye-opener sa atin na tayo po, meron po tayong mananagutan. Babasahin ko rin po sa inyo ang Gawa 2, Kabanatang 2, talatang 46 hanggang 47. Ang sabi po dito, sa talata po ito ay, araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang tanong ko lang, kapag nasa simbahan, ikaw ba ay masaya? Kapag nasa simbahan, nandun kaya na narealize mo ang iyong mga nagawa sa harapan ng ating Panginoon? O kapag nasa simbahan mo lang naiisip na ikaw pala ay merong nagawa o merong nasabing mga bagay, nasa ka mo ba ng pagsisihan? Kapatid, sa simbahan, sabi nga po, sa fellowship, ito pong fellowship na ito ay nagkakasama tayong mga believers ng ating Panginoon. Yung Espiritu ng ating Panginoon ay ating nararamdaman at patuloy po tayo po ay nagkakaroon ng, sabi nga ay samahan ng bilang tunay na magkakapatid. Namimiss ang bawat isa. Ang tanong ko yung isa pa, namimiss mo ba ngayon ang iyong kapatid sa simbahan? Namimiss mo kaya ngayon na magkaroon ng pag-awit, magkatawanan, kasama ang mga mananampalataya, yung paglilingkod kasama ang mga mananampalataya. Sa loob ng ilang araw o ilang linggo na ng ating quarantine, namimiss mo ba ang church? Namimiss mo ba yung gampanin mo sa harapan ng ating Panginoon? O baka ito yung pagkakataon na dahil hindi mo nibigay yung paglilingkod na yung responsibilidad na nais ng Panginoon, ito yung araw na namimiss mo na dapat pala naglilingkod ka na sa ating Panginoon. So sa oras po ito mga kapatid, sabi mo dito, nagpupuri sila sa Diyos. Sa araw na palambahan, kapatid, pinapaalala ng Panginoon na bigyan sa mga panahon ito na ang church ay nilagay ng Panginoon dahil ikaw, ako, tayo, meron po tayong pananagutan. At isa sa pananagutan ay maglingkod sa harapan ng ating Panginoon. Katulad po ni Juan, nasabi po dito, narito ang iyong ina
At saan namin naman narito ang iyong anak. Ang church narito, hindi naman umaalis to eh. Ang church ay narito para tayo ay paglingkuran, para tayo ay magsama-sama, tayo ay magkapalakasan. Kaya tayo po mga mananampalataya sa ngayon, at tulad ni Juan, ay patuloy na binibigyan ng ating Panginoon na sa oras na ito ay buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating pangunawa. Na kapatid, ikaw ay kailangan ng ating church. Kailangan ka ng ating iglesia. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hindi doon natatapos ang lahat ng ito. Sa pangatlong wika nito ng ating Panginoon, ipinapaalala gaano ang pagmamahal mo. Ano yung pananagutan mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, nawa, ito po yung magsilbing inspirasyon sa atin. Pagkatapos ng quarantine na ito, tayo po ay nawa, kasabihan natin na pumunta sa church. Kasabihan natin, magkaroon po tayo ng masayang puso na magpuri kasama po ang kapwa natin mananampalataya sa ating Panginoon. Yan lamang po. At sa ngayon po ay papakinggan po natin ang isang awitin para po sa ating Panginoon.
sa pang-apat na wika, ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 27, talatang 45 hanggang 46. Sabi po dito, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi nga, ito ay nakapaloob. Yung una at saka pangatlong wika ay hindi tayo magsurpresa sa mga sinabi ng ating Panginoon sapagkat yun po ay patungkol po sa pagpapatawad, patungkol sa langit, patungkol din po sa responsibilidad. Yun po sinabi po ng ating Panginoon Jesus kay Juan. Ngunit ang pang-apat po na wika ng ating Panginoon Jesus ay para kakaiba. Sapagkat sa sinabi po niyang ito, na sinabi po na dito na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi nga ng iba, bakit niya sasabihin niyo kung siya ay Diyos? Pero ito po ay nakapaloob ang misteryo. Ito pong pang-apat na wika po niya ay nakapaloob ang dalamhati o habis. Na kung saan, kung ikaw nakapako ka sa krus ng Kalbaryo, ilang oras ka nakapako sa krus ng Kalbaryo, yung hirap, yung sakit, hindi lang naman siya basta ipinako, kundi siya muna ay binugbog, siya po ay nilatigo, siya po ay naglakad na napakahaba hanggang po sa tunog ng Golgotha. Yun po ay bago po niya ito binanggit, nagkaroon po ng kadiliman o nagdilim sa buong lupain. Ang dilim po na ito ay hindi po ito basta-basta lang. Ito po ang sabi nga po dito ay supernatural darkness. Na sa buhay din po natin ay minsan nararamdaman po natin ang ganitong bagay. May mga tatanong nga di ba minsan, mahal ba ako ng Diyos? May Diyos pa ba? Nakikita kaya niya yung paghihirap ko? Sa panahon ito ng ating Panginoon Kristo, ay nakita po niya, nakuha niya yung simpatya ng mga tao sapagkat maaaring may mga naawa rin, bagamat ng iba ay hindi sila nakaramdam ng habag, bagkus ay siya pa ay inaligtas na. So, isa pong bagay dito yung pinapakita po dito, sa buhay po natin, kapag tayo nagawa ng kasalanan, opo, napapatawad po tayo ng ating Panginoon kapag tayo humingi ng kapatawaran. Tulad po na sinabi yan sa unang 1, chapter 1, verse 9. Ngunit, lahat po ng ating nagagawang kasalanan ay may nakapaloob din pong consequences. Na kung saan po ay God could deliver us from sin, but in the consequence of our sin, He could not deliver us. Tayo po ay makakaranas po ng consequence sa ating mga nagawang pagkakasala. Hindi para tayo po ay sinasabing hindi po niya mahal, kundi mahal niya po tayo. Sabi nga po, dinidisiplina niya po ang ating tayo na kanyang mga anak. Sa tempo ni Jesus, hindi po siya nakaramdam ng disiplina. Ngunit siya po nung oras na yun ay inako niya tayo. Inako niya yung ating kasalanan. At dito po sa darkness po na ito, ay makikita po natin na ang Diyos po ay napako, pinahirapan para po sa atin. Yung impyerno na sinasabi, may impyerno ba? Meron pong impyerno. Sabi nga, hell is real. May impyerno po sa sino mang tao na mamamatay na makasalanan at hindi tumanggap sa ating Panginoon. Dito po sa darkness na ito, sa cross, makikita po natin dito. Meron din pong loneliness sa cross. Hindi po natin siya ng Panginoon sapagkat siya po ay nasaktan. Nakaramdam po siya ng iba yung hirap. Naranasan po niya mag-isa. Naranasan po na parang nakahiwalay po siya sa Ama. Kung sa totoo lang po, ang Ama sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon Jesus ay itinalikod niya muna ang kanyang paningin, ang kanyang mukha para lang magkaroon ng katuparan na matubos ang tao sa kasalanan. So, sa panahon po ni Jose, siya po ay nagkaroon ng pagsubok, iniwan ba siya ng Diyos? Hindi po. Hindi po iniwan ng ating Panginoon si Jose nung siya po ay ipinagpiling sa Egypto. Pagkatapos po na makikita po natin, meron pong plano ang ating Panginoon at napakagandang plano na ginawa ng ating Panginoon sapagkat si Jose ay ginamit niya upang ang kanyang mga kababayan ay matubos sa pagutom. Iniwan din po ba niya si Daniel? No, si Daniel ay inilagay o inihati sa mga
Nagangalit na leon? Hindi po. Sapagkat si Daniel hindi po hinayaan ng ating Panginoon na siya ay kainin o lakain man o kantiin man ng leon. Iniwan din ba ng ating Panginoon si Haring David? Si David, nung siya po ay nagkasala sa kanya? Hindi po. Sapagkat ang Haring David, pagkatapos po niya humingi ng tawad sa ating Panginoon, naramdaman po niya, bagamat namatay ang kanyang anak, ngunit ipinaramdam ng ating Panginoon sa kanya na siya ay hindi niya iiwan, di pamamayaan man. Duwal po ng pangako po niya sa atin sa Hebrew 13:5 na hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pamamayaan man. Sa panahon po ito, iniwan niya, o pagkat pinaramdam po ng ating Ama ang mga sandali na parang kumbaga ay hindi niya nakikita ang nangyayari sa ating Panginoon. Pero po, bilang Ama, naramdaman po niya yun. Siya po ay nasaktan. Kung ating po napanood yung The Passion, parang nirepresent na may isang patak na luha doon sa langit, mula sa langit. Totoo kaya yun? Totoo po, maaaring hindi alam po patak. Kundi nakaramdam talaga ang ating Ama na ng kalungkutan, hindi lang lungkot, kundi hapis. Sapagkat ang kanyang anak na minamahal ay namatay. Ngunit para sa atin, para sa iyo, para sa akin, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Dito po, bagamat sa mga panahon po ito, bagamat siya nagdadalamhati at ang kanyang mga nasa paligid maaring may simpatya, pero ang mga sundalo po ay pakiwari natin ay bulag pa rin sa katotohanan. Tinatawanan ng ating Panginoon Hesus. Nagpalabulutan pa sa kanyang damit. Sila po ay bulag. Hindi po nila nakita ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, ito po yung pagkakataon na sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Dinanas niya ang mga pagkakataong ito na parang naramdaman niyang pinabayaan siya ng Diyos, pero totoo lang po, hindi po pinabayaan sapagkat mahal po niya tayo. At sa ngayon, kung nakakaramdaman po tayo, tigil sa panahon ito, ng end na ito, hindi po tayo hayaan ng Panginoon mamatay o matapos. Sabi nga po, pagkatapos ng ulan, meron pong rainbow na makikita po natin. Lahat ay kontrolado ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo iwan, hindi pababayaan man. Kaya, kung ano man ang dinaranas mo, kapatid, ikaw man ay nag-aalala na, baka bukas parang natulilit na ito, binanggap ko, baka maubos to, paano ang buhay mo. Kapatid, manampalataya ka lang sa ating Panginoon, at patuloy na, magtiwala ka lang, hindi po niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan man. Kung ano mo naranasan natin sa ngayon, maaari yan ay consequence ng kasalanan po natin, hindi na po tayong tawad sa ating Panginoon. At ang Diyos ay mapagpatawad. Sa oras po ito, kapatid, napaalam niyo sa'yo, hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pababayaan man. Yung dinanas niya, tapos na po yun. Yung dinanas niya ito, ay pinapakita po niya na kinuha na niyo po sa krus ng Kalbaryo lahat ng hirap, lahat ng pasakit. Ang gagawin mo na lang, ang gagawin na lang po natin ay kilalanin po yan, kilalanin natin po siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at tanggapin po natin siya sa puso po natin at magtiwala po tayo sa Kanya. Lahat ng bagay po, kung ano man ang niraranas mo tayo, may part po yan. Pero in the future, be positive. Always be positive. In everything, give thanks, for it is the will of God. All things work together for good to those who love God. Lahat po yan may purpose. Kapatid, lahat ng nangyayari po sa atin, may dahilan ang ating Panginoon. Yan lang po kapatid. At sa oras po ito, ay patuloy na isang pa, tayo ay makinig ng isang awitin na pagpupuri sa ating Panginoon. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth
and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Para po sa ating ikalimang wika na matatagpuan po natin sa Aklat ng Juan, Kabanatang 11, talatang 28 hanggang 30. Ay ganito po ang ating mababasa. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog niya rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sa ikalimang wika ng ating Panginoon ay pinamagatan nitong ako'y nauuhaw. Mga salita na kung saan ay mayroong matinding pangangailangan. Sa nagiging kalagayan natin ngayon, sa sinasapit ng ating bansa, maraming mga Pilipino ang
nananawagan. Hindi lang sila nauuhaw, nagugutom pa. Subalit, kung titignan po natin ang talatang ating binasa, ito po ay hindi lang tumutukoy sa material na bagay na pagkauhaw. Ito po ay mayroong tinatawag na espiritual na pagkahulugan. Kaya ang ating Panginoon, pagkatapos na siya po ay ipako at sa gitna ng matinding sikat ng araw na pagkabilag, ay nakaramdam siya ng matinding uhaw. Physical man yon, at yun ay pangangailangan ng ating katawan, subalit ang espiritual na kahulugan nito ay mas malalim kaysa sa kanyang tunay na pagkauhaw. Nakakalungkot mang isipin na sa kabila ng dumarating nating mga dilubyo sa panahon natin ngayon, likha ng tinatawag na COVID-19. Ang ine-expect po natin, ang mga tao ay magiging malapit sa Panginoon. Ang mga tao ay magiging makadiyos. Mauuhaw sila sa spiritual na bagay. Mananawagan, tatawag, mananalangin. Subalit taliwas po ang nangyari. Nakakalungkot na sa aming pagbabahay-bahay bilang isang kagawad ng aming barangay ay nagiging reklamador, nagiging mapaghanap sa kanilang mga pangangailangan. Tila hindi nila alintana na mas kailangan natin ng Diyos kaysa sa material na bagay. Kaya sa pagkakataong ito, gusto kong bigyan ng unawain at bigyan ng pag-unawa na itong ikapitong wika ng ating Panginoon na winika niya sa kanyang huling sandali sa mundong ito ay isa sa nabanggit niya ay ang kauhawa. Mga magulang at kapatid, maaaring ginawa ng Panginoon o pinagbigyan ng Panginoon o ng pagkakataon na mangyari talaga sa atin ito upang ma-realize natin kailangan natin ng Diyos. Hindi lang tayo dapat nabubuhay sa material na bagay. Hindi lang tayo dapat nangangailangan at nagugutom at naguuhaw sa material na bagay. Pasigit na kailangan ang pagkauhaw sa spiritual na bagay. Kaya nga, ang ating Panginoon mismo ay nanaghoy ng pangangailangan. Subalit, yung pangangailangan na yun ay hindi pisikal o material. Ito ay may pakahulugan sa spiritual. Sa maraming pagkakataon, ang Diyos po ay nauuhaw, una, sa ating pagmamahal. Kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagpahayag ang Panginoon ng pagmamahal at nais niya na ang tao ay mauhaw sa pagmamahal. Subalit, hindi ganon ang naging response ng mga tao. Sa matagal na panahon, nais ng Panginoon na tayo ay kakitaan ng pagmamahal sa ating lumikha. Sa Diyos na nagbigay buhay sa atin. Sa Diyos na siyang nag-iingat sa atin. Subalit, kahit na yata mayroong ganitong sitwasyon, hindi pa rin uhaw ang tao sa Diyos sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos po ay nauuhaw sa pagmamahal natin sa Kanya. Sinabi na ng Biblia, mahal na tayo at pinakita niya yun sa magitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Tayo, kailan natin ipapakita na kaya din natin mahalin ng Diyos. Kaya natin magsakripisyo. Kaya din natin ibigay ang ating buhay. Kapatid, ang Diyos ay nauuhaw sa iyong pagmamahal. Kung susukatin ang iyong pagmamahal, katulad ng pagtitiyak ng mga magsinggiros sa pagmamahal ng kanilang kapartner, gaano kalaki ang pwede natin ibigay na pagmamahal sa Diyos? Kaya nga, ngayong pagkakataon na ito, nais kong pagbulay-bulayan natin at gisingin kayo sa kamalayan. Nauuhaw ang Diyos sa pagmamahal. Dapat vice versa. Nagmahal na ang Diyos, dapat ay magmahal din po tayo. Ito na yung pagkakataon pwede natin ipakita. At yung pagmamahal natin sa Panginoon,
ay po pwede po natin gawin sa kapwa natin. Lalo na tayong mga mananampalataya. Pakita natin na tayo tunay na nagtitiwala sa Panginoon. At kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapitbahay. Mahalin natin yung mga taong nangangailangan. Bagamat meron din tayong pangangailangan, subalit ito na yung pagkakataon ay may pakita natin na matugunan natin ang kauhawan ng Diyos sa pagmamahal. Kaya nga yung pagmamahal natin sa kapwa natin ang tutugon sa kauhawan ng ating Panginoon. Kaya I challenge you. Marami na sa Facebook ngayon, sa sobrang init na ng mga tao, kung ano-ano ng mga challenge ang pinagagawa, kung ano-ano ng mga hamon. Pero isang bagay ang nakalimutan natin. At ngayon ay uulitin ko sa inyo. I challenge you all, especially if you are a Christian, if you are a believer, if you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, I challenge you to love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Kailangan po natin ipakita na talagang mahal natin ang ating Panginoon. At kung ano ang yung ating gagawin sa ating kapwa, kung mahal natin ang ating Panginoon, ipakita natin sa ating kapwa. Sapagkat ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa na rin natin sa ating Panginoon. Kaya kung mahal natin ang ating kapwa, yun na rin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Huwag tayong maging makasarili. Ang pagmamahal ay nagpaparaya. Ang pagmamahal ay nagiging mapagbigay. Ang pagmamahal ay nagpapakita ng pagpapaunawa. So I challenge you, kayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ipakita natin na mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. At itong pagkakataon na ito, itong nangyari sa atin sa bansang Pilipinas, ay pagkakataon ng Kristiyano na maipakita niya na mahal niya ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang kapwa. Ikinagagalak ko, ikinatutuwa ang mga taong nagpo-volunteer, nagsasakripisyo sapagkat naipapakita nila sa ganung kaparaanan ang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya ikaw na Kristiyano, ikaw na mananampalataya, mas malaki ang expectation ng Panginoon sa iyo, uhaw na siya sa pagmamahal. Sa pagmamahal mo. So lumabas ka dyan sa iyong lungga, tingnan mo ang iyong kapitbahay, tingnan mo ang mga nangangailangan, at magparamdam ka ng pagmamahal. At pag naramdaman nila yon, bilang Kristiyano, na naramdaman nila yung pagmamahal mo, mararamdaman din nila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sa ganitong kaparaanan, maiibsan ang kauhawan ng Panginoon sa pagmamahal sa sangkatauhan. So I challenge you na tayo ay gumawa, tayo ay magpakita ng pagmamahal natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong, sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains,
napakinggan natin ang napakagandang awitin na ang title ay Grace Changes Everything. At dun sa kanyang bridge na tinatawag ay sinabi ng it is finished, the victory is won. Ngayon po ay tatalakayin natin ang ika-6 na paksain sa ikapitong wika ng ating Panginoon na masusumpungan po natin sa aklat pa rin ng Juan, chapter 19 o kabanatang 11, talatang 30. At ang sabi po doon, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So ang ating papaksain ngayon ay naganap na. Ang talatang ito ay napaka-exciting din, pero yung salitang naganap na ay masyadong malalim, malawak. Doon sa mga hindi nakakabasa ng Biblia o hindi nakakaalam ng istorya ng buhay ng ating Panginoon, ay hindi nyo maiintindihan yung salitang it is finished o sa Tagalog ay naganap na. Subalit kung tayo po ay Bible believer, kung tayo po ay Bible reader, at tayo po ay nagsasaliksik talaga ng kasulatan ng ating Panginoon, at nabasa natin ang yung ministeryo ng ating Panginoon mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa siya ay napako sa krus ng Kalbaryo, ay maiintindihan natin kung bakit ang Panginoon ay nagwika, naganap na. Ang ating Panginoon ay napakasimpleng tao kung siya ay kasulukuyang lumalaki. Sa kanyang pagkatuklas, nakita niya na hindi lang siya naging tao, kundi siya ay mayroong misyon sa mundong ito. Mayroong layunin ng kanyang buhay kung bakit siya napunta sa mundong ito. At yung layunin na yon ay ginampanan niya hanggang sa siya ay sumapit doon sa krus ng Kalbaryo upang ibigay ang kanyang buhay. At sa huling hininga niya, ang kanyang nawika, naganap na. Sa ibang pagkasalin ay natapos na. Ano ang naganap? Ano ang natapos? Kaya kung iintindihin natin, ang sinasabi ng ating Panginoon ay hindi yung ginawa ng mga Romano sa kanya, kundi yung kanyang naging misyon habang siya ay nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kanyang winika na naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sa makatuwid, ang trabaho, ang gawain, ang tungkulin na nakaatan sa ating Panginoon ay hanapin tayo na nanganawawala sa Diyos at ibalik sa Kanya. Tanong, nagawa ba ng ating Panginoon? So yung tanong na yon ay pinatunayan at sinagot ng Juan, kabanatang 11, talatang 30, naganap na. Ang ibig sabihin niya, lahat ng tungkulin, lahat ng ganapin na iniatan sa kanya nung siya nandito sa ibabaw ng lupa, ay wala siyang nalagpasan, wala siyang nakalimutan, wala siyang hindi ginawa. Natapos niya po ang kanyang misyon. Kaya't winika niya sa krus, naganap na. Naganap na ang nais ng Panginoon na ang tao ay ibalik sa Diyos. Sapagkat kung titignan po natin sa lumang tipan, dahil sa kasalanan, ang tao po ay nalayo sa Diyos, nawalan. Kaya nung siya po ay ipinanganak, ay naging handog siya para maging kaparaanan na may panumbalik ang tao sa Diyos. So yun ang kanyang misyon. Tayong mga nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis na nalayo dahil sa kasalanan, ay maibalik, maipanumbalik sa Diyos. At yun po ay nagawa niya. Kaya't nasabi niya, naganap na. Pangalawa, na ang tao ay talagang lubusang kumilala sa Diyos. So habang siya po ay nandito sa ibabaw ng lupa, ipinakita niya ang gawain ng Diyos. Pagpapagaling, paggawa ng himala, pagbuhay ng mga patay, at marami pang iba.
na para maniwala ang tao sa Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay may kakayanan na gawin ang mahihirap na bagay at walang bagay na mahirap talaga sa Kanya. So nagawa niya po yun. Mula doon sa himala ng tubig ay ginawa niyang alak, hanggang doon sa pagpapakain sa libu-libong mga tao, hanggang doon po sa kanyang kamatayan, na pagkatapos ng ikatlong araw, ay nabuhay po siya. Kaya walang nakaligtaan ng ating Panginoon. Kaya sa kanyang huling pagbabalik, hindi na po siya mangangaral para tayo iligtas. Hindi na po ibibigay ang kanyang buhay at ipapako po siya muli. Wala na, naganap na. Natapos niya na yung mission na yun. Sa kanyang muling pagbabalik, isasama niya na lang po tayo kung nasaan siya. Kaya nga, napakaganda na isang huwaran pagdating sa paglilingkod ang ating Panginoon. Tayong mga Kristyano na tinawag sa kanyang pangalan, kumilala sa kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, ay may mga tungkulin na kaatang sa atin. May mga gawain na dapat tayong tapusin habang tayo ay naririto pa. At huwag natin sayangin sapagkat may silang ang buhay natin. Kaya nga, kung sa pagkakilala mo sa Panginoon at ipinahayag ng Panginoon sa iyo kung ano ang gusto niyang paglilingkod mo, eh dapat ay iyong tapusin, iyong gawin, huwag kaligtaan. At sa iyong pagpanaw o pag-alis sa mundong ito, ay masabi mo rin, it is finished. Naganap mo na. Ang nakakalungkot, marami pang Kristiyano sa ngayon ang hindi po pwedeng sumigaw dito. Sapagkat masyado na silang nalibang sa mundong ito. Masyado na silang nasanay sa gawin ng mundong ito. Na naging dahilan upang makaligtaan nila na mayroon pala silang tungkulin. Kaya nga, muli ko po kayong gigisingin. Kung kayo ay tumanggap sa Panginoon, kung kayo nakakilala sa Panginoon, kung kayo po inaligtas na, meron po tayong tungkulin dapat nating gampanan. Ano sabi po ng Matthew chapter 9? Isa natin sa talatang 35 hanggang sa mga sumunod na talata ng 37. Ano po sabi doon? Tingnan mo ang bukirin. Hinog na. Kaya't manalangin tayo sa may-ari ng bukirin na magpadala siya ng manggagawa sapagkat marami ang aanihin, subalit kakaunti ang tagapaghan. Isa sa mga trabaho natin o ministeryo bago tayo pumanaw sa mundong ito ay ang makapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Kapatid, tatanungin kita, ilang taon ka na ba sa Panginoon? Ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Kamakailan lamang ay meron akong nabasa sa GC na may bumabate sa kanyang kaarawan. Parang ang napansin ko ay pare-pares lang ang pagbati. Happy birthday, happy birthday. Aba ako bumati din naman pero sa kakaibang paraan. At ganito ang aking binika. Baka ito na ang iyong huling kaarawan. Nawa kung ano ang edad mo, yun din ang dami ng kaluluwang nadala mo sa ating Panginoon. The same question, kapatid. Ilang taon ka na ngayon sa Panginoon? Sana, kahit dun lang mula sa pagkakilala sa Panginoon, kung gaano ka nakatagal na Kristiyano, yun din ang dami ng kaluluwang nadala mo sa Kanya. Yun ang hahanapin sa iyo ng Panginoon. Huwag na tayo magpakalayo. Tingnan lang natin ang ating mga mahal sa buhay. Nagawa mo na ba ang iyong tungkulin ay bahagi ang salita ng Panginoon? Ikaw ba ay gayaon sa mundong ito, masasabi mong naganap ko na ang tungkulin na yan. Kung hindi pa, pagkakataon na ito. Sa sitwasyon natin ngayon, na dumaranas tayo ng pandemic na tinatawag, napakaganda na ang pamilya natin ay nakasama natin. Nagkaroon tayo ng panahon, pero sana huwag sayangin. Ito na yung binibigay ng pagkakataon ng Panginoon sa iyo upang ibahagi mo si Kristo sa kanila. Ito na rin yung binigay ng Panginoon sa iyo para hindi ka na mahirapang mangaral sa kanila. Ito na rin yung pagkakataon na inipo kayo sa isang tahanan ninyo upang may bahagi mo ang pag-ibig niyo. Kapatid, huwag mo sayangin na matatapos yung krisis na ito nang hindi nakakilala ang mahal mo sa buhay. Ang kaibigan mo, kapitbahay, kakilala, katrabaho, pagkakataon na
para gampanan natin ang tungkulin natin, ang misyon natin na makapagdala tayo ng kaluluwa para sa Kanya. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Sinamantala niya na nandito siya, kahit napakaraming kaluluwa ang dinala niya sa harapan ng ating Ama. Tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin, nagbigay ng pagkakataon para maglingkod. Isang araw, haharap tayo sa Kanya. Mawawala tayo sa mundong ito. Sana ang maging huling wika rin natin naganap na. Natapos natin ang misyon na pinapagawa ng ating Diyos sa buhay natin habang tayo ay nandito sa mundong ito. Nagawa natin yung iniatang sa balikat natin na yung mga malalayo sa Panginoon, yung wala pa sa Panginoon ay mailapit natin. Kaya nga, bilang isang lingkod bayan, kami po ay mayroon lamang maiksing termino, 3 taon. Kaya ang aking naging prinsipyo, kahit 1 term lang, gampanan ko ng buong puso at may katapatan ang aking sinumpaang tungkulin. Sa susunod, kahit hindi ako tumakbo, at least masasabi kong naganap na. Natapos ko ang aking termino na nagampanan ko ang aking mga tungkulin. Muli, kapatid, gigisingin ko ang iyong kamalayan. Ilan na ba ang kaluluwa na nadala mo sa Panginoon? Ilan na ba ang nakakilala sa Kanya? Masasabi mo ba na naganap na? O mag-uumpisa ka pa? Nawa kapatid, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Life is too short, time is gold. Habang in-extend pa ng Pangulo ang lockdown na ito, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na gampanan natin ang ating mga tungkol. Into your hand
pakinggan natin ang itong wika, panghuling wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ganap ng tingnan natin yung oras ay 3 ng hapon. At sa kanyang huling wika ay ganito ang kanyang sinabi na matatagpuan natin sa aklat ng Lucas, kabanatang 23, talatang 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang ating mapapaksain dito ay ang huling wika ng ating Panginoon, ang pagtitiwala sa ating Diyos. Napakaganda po ng huling wika ng ating Panginoon, na kahit sa huling yugto ng kanyang buhay ay hindi po siya bumitaw ng pagtitiwala sa Panginoon. Na kung titignan po natin yung dinanas niyang hirap mula doon sa pagkakahuli sa kanya, nung siya ay latiguhin, saktan, sugatan, hanggang sa pinagpasan siya ng krus, at pagkatapos ay ipako. Nung nakapako na ay pinagwikaan ng iba't ibang salita, pinahirapan ulit. Pero kung titignan po natin, isang bagay lang ang nasabi niya. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sa Diyos pa rin siya kumapit. Napagandang paksain, mga kapatid. Ano ba ang pinagdadaanan natin ngayon? Marami ang nagsasabi nagugutom na, nahihirapan na, walang trabaho. Sa aming pag-iikot, sa pagbibigay ng tinatawag na ayuda, na pinangako ng ating Pangulo, at doon sa tinatawag na pagbibigay ng pinansyal na tulong o yung amelioration, ay laging sinasabi ng mga tao, qualified naman ako dyan kasi wala akong trabaho. Pangalawa, qualified ako dyan kasi nagugutom lang kami. So, ang pinagkakatiwalaan na lang nila ngayon para magbuhay pa at madugtungan naman nilang buhay ay yung ibibigay ng gobyerno. Kaya marami ang nagwawala. Dahil hindi naman tumupad ang nasyonal, sa sinabi nilang lahat ay magkakaroon. Mayroon lamang pong ilan ang mabibigyan. Kaya yung mga hindi nabigyan, nawawala ng tiwala sa gobyerno. Nawawala ng tiwala sa barangay, sa kapitan, sa kagawad, dahil may pinipili lang daw. Napakaganda tayong mga mananampalataya sa pagkakataong ito ay huwag na makipag-gitgitan. Mag-giveaway tayo. Dito natin ipakita, hindi tayo sa material na bagay magtitiwala, kundi sa Diyos na kayang mag-provide ng pangangailangan natin. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong maging asal, sentil, o di mananampalataya. Nangaasahan lang natin para mabuhay at madugtungan yung ating buhay ay yung ibibigay ng gobyerno. Yung material na tatanggapin natin ng mga bigas at dilata o yung pinansyal na tulong. Tandaan po natin sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa Kanya. Kaya nga dito ay may pakita natin bilang mananampalataya, kanino ka magtitiwala? Mas magandang ipahayag natin na magtiwala tayo sa Panginoon. Na siya ang kayang mag-provide ng pangangailangan natin. Kung tayo man ay makatanggap ng mga ayuda o pinansyal na tulong, mauubos din yan. Mawawala din yan. Siguro tatagal ang buhay mo, 1 linggo, 2 linggo. At pagkatapos nun, mamamatay din tayo kung wala ng tulong na mararating sa atin. Pero ang nakakalungkot doon, baka naipagpalit mo ang Panginoon sa 2 kilong bigas. Sa 5 kilong bigas o dilata, doon mo ipinagkatiwala
para ikaw ay maligtas. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, maganda na gawin natin na sa Diyos tayo magtiwala. Kapag ka nagtitiwala sa Kanya, hindi mapapahiya at hindi mabibigo. Ano mang hilingin natin sa pangalan niya, ay pagkakalob niya sa atin. Sa naranasan natin na ito na hirap at krisis, walang ibang dapat pagkatiwalaan at paglagayan ng tiwala, kundi ang Diyos na nakakita ng ating pangangailangan at nakakita ng ating dapat na gawin. Kaya nga, bilang mananampalataya, ay maipakita natin sa ating kapwa, sa kapitbahay natin, kakilala, kaibigan, kapamilya, na hindi tayo sa material na bagay nagtitiwala, hindi sa mga politiko, hindi sa mga pangako ng gobyerno, kundi nagtitiwala tayo sa Diyos na nagligtas sa atin at kaya rin tayong iligtas sa sinabi nito. Huwag natin ilagay at ipagkamali na ibigay sa iba ang pagtitiwala. Sasabihin ko po sa inyo, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, lahat na nagtiwala sa Kanya hindi nabigo. Lahat na nagtiwala sa Kanya ay nakatamuko ng Kanyang kalinga. Kaya nga, doon pa lang sa panahon, isang propeta ang naalala ko sa gitna ng kagutuman, ay nanaghoy sa Panginoon. Kaya isang araw, pagising niya, ay ginamit ang uwak para lang magdala ng supply niya, sapagkat nagtiwala siya sa Panginoon. So kung tayo din sa panahon na ito ay magtitiwala sa Panginoon, marami pwedeng gamitin ng Panginoon. Nawa, huwag natin ipagpalit ng Panginoon ang ating pananampalataya at ang ating pagiging Kristiyano ay sisirain natin, makikipagagawa pa tayo sa mga di mananampalataya. Kawawa naman. At mawawala na sa isa ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po natin, ang anak ng Diyos ay kaya niyang iligtas. Simple lang ang kailangan. Magtiwala. At tulad din natin sa isang pamilya, kapag tayo ay nagugutom, di ba sino ba ang ating unang naiisip na tutugon sa gutom natin? Di ba ang ating magulang? Kapag nanaghoy tayo, sino ba ang unang kikilos? Di ba ang ating magulang? Bakit? Kasi anak nila tayo. Sagot nila tayo. At ang mga magulang, inaalala nila yung mga anak nila. Ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Bago ka pa matulog, naisip ka na ng Panginoon. Kano kailangan? Pagising mo, alam din ng Panginoon kung anong pangailangan. Kaya nga, huwag mong problemahin yung araw ng bukas. Huwag mong problemahin kung may makukuha kang relief o wala. O ayuda sa gobyerno. Magtiwala ka sa Panginoon. Pagkatiwala mo sa Panginoon yung pangangailangan. At hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi abutin ang anumang kahilingan o pangangailangan. Magandang pagkakataon ni Kanga na sa ganitong sitwasyon, may pakita natin kanino ka magtitiwala. Ako bilang pastor, isa lang ang nakita ko sa aking pag-iikot. At ito ang ginagagalak ng aking puso. Yung mga hindi nabigyan, ang sasabihin nila, okay lang yan, pastor. Titiwala naman ako sa Panginoon na hindi ako mamamatay sa gutom. Di ba nakakatuwa? Kaya hindi sila natatakot kung mabigyan sila o hindi ng ayuda. Sapagkat nagtiwala sila sa Panginoon, kampante sila, panatag sila. Pero yung mga nagwawala sa social media, yung mga nagwawala dyan sa tinatawag na mga messenger nila, sa mga FB, sa mga Twitter nila, yung mga humihiyaw ng mga pangangailangan, ng kakulangan, ay yung mga taong walang tiwala sa Diyos. Kaya huwag na po sana tayong tumulad sa kanila. Pakita natin na ang mga mananampalataya, ang mga iniligtas ng Diyos, ang mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, hindi po mawawala ng tiwala sa Diyos sa gitna ng kalagayan natin. Ako po nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat nakikita ko po yung tinatawag na extension of grace ng ating Panginoon. Na kung tutusin ay kulang na rin. Wala na rin kami.
Pero dahil naniniwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Kaya nga kapatid, sa pagkakataong ito, muli, isingin ko sa iyo, panahon na at pagkakataon na tayo ay 100% magtiwala sa Diyos na tinanggap natin, sa Diyos na nagligtas sa atin, sa Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat na nagtitiwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Ang lahat ng tumatawag sa Kanyang pangalan ay tutugunin niya at maliligtas. Kaya nga, sa Kanyang huling wika, ipinakita niya, anuman ang hirap na ating pagdadaanan, anumang hirap na ating nararanasan, halos ikamatay na po natin, huwag nating pabayaan, mawala ang tiwala sa ating Diyos na lumikha. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong simana. Ngayon po, napakinggan natin ang kabuuan ng huling 7 wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw po ay naniniwala sa Kanya at ang iyong pananampalataya ay nabuhay, maaari po tayo manalangin ngayon at ipakita na kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Inanyayahan po tayong manalangin. Kagilang Diyos, o hapong ito, salamat na kahit sa mahirap na kalagayan namin na ipapahayag namin ang mabuting balita. Salamat sa pagkakataon na kami ay makapagnilay-nilay na sa ganitong sitwasyon, wala kaming gagawin, wala kaming tatakbuhan, wala kaming lalapitan, kundi ang Diyos na sa amin. Jesus, aming Panginoon tagapagligtas, patawarin kami sa aming mga kulangan, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Nawa, bigyan niyo po kami ng pagkakataon habang nabubuhay pa kami sa mundong ito, na ipakita namin, una, ang aming pagmamahal sa iyo. Pangalawa, ang pagsunod sa iyo. Pangatlo, ay ang pagganap ng aming mga tungkulin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatiran na gumaganap ng kanilang tungkulin sa bilang mga frontliner. Dalangin namin na patuloy na i-cover mo sila ng iyong dugo, ang proteksyon mo, ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Doon sa mga nagpo-volunteer, kung abutin ang aming komunidad, mga nangangailangan, maraming salamat po, Panginoon, na kaya nilang magsakripisyo, kaya nilang mawalan, upang meron lang taong matulungan. Salamat din sa mga taong hindi nagbibilang, hindi naghahanap ng kapalit sa anumang mga paglilingkod na kanilang ginagawa. Ang tawag po dyan ay sakripisyo. Ngayong hapon, gabayan niyo po ang aming Pangulo sa lahat ng kanyang magiging desisyon, sa lahat ng kanyang mga plano, sa lahat ng kanyang pagtugon sa mga suliranin na aming kinakaharap. Dalangin din namin sa iyo na bawat mamamayan ay makipag-operasyon upang mapaiksi ang paghihirap na ito. Hinihiling namin sa iyo na bawat Kristiyano ay makiisa sa panalangin, manawagan sa Panginoon, lumuhod at managhoy na tayo'y kahabagan at muling pagpalain ang bansang Pilipinas. Dinadalangin ko sa iyo na kaming mga pastor, tagapangaral ng iyong mabubuting balita ay maging huwaran, maging halimbawa na sa ganitong mga pagkakataon, higit kaming kailangan na mangaral ng iyong mga balita. Sa aming tagapakinig, mga nanonood, sino man sila ngayon, dalangin ko, Panginoon, na ma-realize nila na Diyos ang kailangan namin, hindi ang anumang ayuda, hindi ang anumang proteksyon, kundi ang pagmamahal at pagliligtas ng Panginoong Jesus. Doon po sa mga ngayon lang napakinig ng salita ng Diyos o pangangaral, hinihiling ko, Panginoon, na hipuin po sila at nawa dumating sa punto ng buhay nila na magkaroon ng realization na kailangan kanila
sa buhay nila. Ama, muli, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, ang pagkakataon na kami humihinga pa, ang pagkakataon na makapaglingkod sa aming kapwa. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, muli po napakinggan natin ang pitong huling wika ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pastor at napakaganda po talaga ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito at nawa po marami tayong natutunan, di ba, sa mga sinabi po ng ating mga pastor at nawa po patuloy po natin ito may apply sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano at anak ng ating Panginoon. At huwag niyo pong kakalimutan na i-like, i-share at i-follow po ang aming Facebook page ng Jerusalem Pangarap Church upang lagi po kayo maging updated sa aming FB Live at sa iba po naming mga activities. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Hello sa inyo mga kapatid. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maging active sa ating Facebook page sa Jerusalem Pangarap Church para sa ating mga notification and Facebook Live. Ito lang kasimple yan, guys. Step 1, pindutin nyo itong nasa baba ng like, yung tatlong tuldok. Step 2, ito lalabas, pindutin natin yung following. Step 3, yung lumabas na yung ating subscription. Yan yung nakikita nyo difficult na yan. Papalitan nyo yan ng see first. Updated sa mga bago nating post, announcement, at sa mga activities natin at sa ating Facebook Live. Lagi kayong umabang sa ating mga bagong posts at laging tumutok sa ating Facebook Live. Salamat sa inyo guys. God bless. Sorry, it's DJ. I need another reason. I just think about my cheese.